tayo sa Bukana Bridge. It's a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo. We will open the bridge on the 15th. December 15, gagawin na. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ninanakaw na rin ho nitong si Marcos Jr. Sa sobrang kabangagan, hindi niya na ho malaman kung anong ipipresenta sa sambayan ng Pilipino para masabi na sila ay nagtatrabaho. Anak ng Petrang Garapata, mga kababayan, wag ho kayong magpabudol, magpaloko o ano pa man. Lahat ho ng pangloloko gagawin nitong si Marcos Jr. para mapabango ang kanyang administrasyon. Mantakin mo, 3 taon ka na't lahat-lahat. Wala ka pa rin binubuksan bagong infrastructure project na masasabing sa'yo. Kawawa ho talaga itong si VP Sara pag nagkataon siya naluklok sa 2028. Wala ho siyang bubuksang proyekto. Hindi kagaya nitong si Adik, sabi nitong si Senator Amy Marcos, yung mga inumpisahan noong panahon ni Tatay Digong na kung saan sinasabi niya inumpisahan daw late 2023, yung mga balita base ho dito, Chinese to undertake 1.5 billion Davao Bridge Project. Palakpakan. Anong taon? Anong taon? Anong taon? Heto ho mga kababayan. Ha? Anong taon yan? 2018. Ha? Matindi pa ang pampupulburon mo dyan, Brad. Anak ng tokwa, sarap pa ng tulog mo dyan tapos bubuksan mo. Kung makapagsalita ka, akala mo sa'yo talaga at dito sa video na to. Sasalansanin ho nitong si Manong Ted Pailon, anak ng Petrang Garapata. Puro na lang ho talaga kalokohan ang nangyari dito sa administrasyon na to dahil wala siyang iiwang matino sa pamahalaan. Nakawin na lang natin yung credit doon sa mga nagawa noong nagdaang administrasyon. Nako, matindi ho ito mga kababayan, itong si Pork Barrel King. Nako, ang collab team nitong si Janet Lim Napoles humarap na ho sa ICI, palakpakan. Ang tanong siyempre ang tanong ho dito ang tanong ho ba dito isa sa publiko yung kanyang pagsasalita dyan sa ICI? O kagaya lang ito ni Roman Romulo na magpapa-executive section din? Executive section. Hindi. Meron nung section, yung mga mga dumadalo, separadong section. Hindi na section na Saan kayo? Live stream o executive section? Punta kayo lahat doon. Ito, magkakasama. Roman Romulo, Martin Romualdez, yan, executive. Kung wala ka talagang tinatago, di live stream ka. Di ba? Ganun lang kasimple. Pero bago yan, sa like at sang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Naku, medyo ganado ho tayo dito sa video na to kasi minura-mura ho ng mga taga Davao etong si Marcos Jr. Kayo ba naman kasing magnakaw ng kredito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga proyektong alam naman ng sambayan ng Pilipino na inumpisahan ng kanyang kapanahunan? Talagang mamumura ka dyan, Brad. Diba? Talagang pagmumurahin ka ng mga taga Davao pagka pinagpatuloy mo yung mga kabalbalan mo na yan, Marcos Jr. Ito na mga kababayan. Ang sinasabi ko, ito para kompleto talaga. Kompletos Ricardo, sige nga, game. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. I'm sorry, late 2023. Hindi na ho nila malaman, hindi na ho sila magkasundo sa petsa. Kasi noong pang 2018 yan, sarap niyong pag-umpugin.
Anak ng toko, dahil wala kayong magawang matino, wala kayong mga flagship infrastructure project, nakawin na lang natin yung Kedigong. Mayor pa ho si BP Sara. Yan ginawa yung proyekto na yan, inumpisahan yung proyekto na yan. Yan kung tawagin Davao Bridge Project. 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya 23, 24, 25. Late 2 taon. Tingnan nyo ho gaano kahaba yan. Ganyan ho tayo Raul talaga tong mga to Linuloko tayo, akala siguro. Eto, PNA pa Philippine News Agency pa. Alam nga naman magsinungal yan, PNA. Galing pa mismo. Ang tumulong pa mismo, yung bansang kinagagalitan ng amo mo. natulungan naman tayo. Oo, nagra-rap ka na naman. Kaya ka, ito ho ang sinapit ni Bangag sa mga taga Davao. Oh. Adik. Nakakatawa. Oh. Sabi siguro, hindi. Ano yan, papasinayaan yan, bubuksan ba yung Davao Bridge? Puta ko dyan. Anak ng tao ka, nagpunta ito si Bangag. Tingnan mo na pala niya. Akala siguro niya makakapagpapogi siya sa mga taga Davao. Ayun, pinaulanan siya ng mura. Adik. Galit mga Davao. Alam niyo yung galit ng mga Ilocano nung pinatapon sa Hawaii ang si diktador, si Marcos Sr. Ganyan ang nararamdaman ng mga Davaoenyo. Dapat Marcos Jr., ikaw sa lahat ng mga tao ang pinaka ramdam ang nararamdaman itong mga tao na to. Siyempre dahil nga naman Bangag yan, nabibingi sa kabangagan, siguro dinig nga dyan, adik. Hindi. BBM, ganun ba? Hindi, anak ng toka. Yan, sa'yo yan, anak ng toka. Oh. Sa sobrang kaadikan no? Sa sobrang kaadikan, dinig niya doon sa mga kataga Duterte, BBM, anak ng toka. Adik talaga, pambira. Ibang klase talaga tong si Marcos Jr. Oh. O, di ba? Oh. Adik. Coca-Cola. Ayun na. Wala kang bitaw dyan, Brad. Di ka tatago sa mga taga Davao. Ngayon, ang ginawa nitong si Unggoy para makapagbida-bida. Binuksan niya yung inumpisahan noong 2018. 3 taon naitayo yung Davao Bridge. Ano kasi Raulo? Kaya sinasabi ko natin mga kababayan, yang bawat isang Pilipinong dadaan diyan sa tulay na yan, ang papasok sa utak nila, ginawa yan ng mga inumpisahan yan sa panahon ni Sara Duterte bilang mayor ng Davao. Naisip yung proyekto na yan panahon ni Digong nung siyang presidente. Anak ng toka. Ngayong natapos, ikaw ang bida, ganon. Sa bawat isang Pilipinong dadaan sa tulay na yan, tandaan nyo ho mga kababayan, yung pera na yan galing sa sambay ng Pilipino pero merong galing at dedikasyon at pagmamahal sa bayan ng mga Duterte ang naging dahilan kung bakit naisakatuparan yan. Yan yung tandaan nyo. Huwag ko kayong magpadala sa mga kabangagan ng mga taga-Malacanang. Anak ng toka. Ayaw ko lang gawin ng reaction video to Kasi alam ng ating mga kababayan, matagal na hong naumpisahan yan. Baka yung mga taga riyan, nung narinig nila tong mga kasinungalingan ni Bangag dito, baka sa TV pa lang pinagmumura na yan. Parang ganado ka ata ngayon. Siyempre, sino ba mong di gagganahan, di ba? Kayo ba namang talagang makita nyong sinabon ng mura tong si Marcos Jr. ng mga taga Davao, talagang gaganahan ka dyan.
Yun ho talaga yung gusto ko kasi yung mga kababayan natin sa Davao, mailabas nila sa looboy nila eh. Yung tipong gigil ba kayo? Magsalita kayo. Galit ba kayo? Banatan nyo. Ha? Sawa na ba kayo? Murahin nyo. Anak ng towa. Valid. Tandaan nyo mga kababayan, kung ano man ang sasabihin ng mga taga Davao, galit, puot, pagkamunhi, lahat ho yan, valid ho na nararamdaman ho nila yan dahil yung leader na nagpakita sa kanila kung paano mamuno ng walang kakurakutan at talagang napaunlan niya, nagpunta ho tayo dyan. Nanggaling ho tayo dyan. Kahit sinong tanongin nyo dyan, mahal nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mapa tricycle driver, mapa vendor, mapa taxi driver, mapa jeepney driver. Pinagtatanong ho natin mga kababayan, alam nyo ano yung iisang bungad nila pagka nababanggit ang pangalan ni Duterte? Nung hindi pa si Duterte ang presidente, dati meron dito salvage dyan. Di ka makakadaan dito kasi hold uping ka. Dyan tinatapo yung mga bangkayo. Ganon ang maririnig nyo. O anong nangyari sir nung naging si Duterte na? Ay hindi ka na pwedeng magloko-loko dito. At saka yung mga tao dito, mga disiplinado. Kami mismo, pag nakakita kami ng kalokohan, inaayos namin. Hindi na kailangan ng mga pulis-pulis. Hindi, kami mismo talagang sisitahin namin yan kasi gusto namin maayos na Davao. Ganon ho sila. Yung mentalidad nila, kasi dito kasi ang problema dito sa Luzon, kailangan pa ng pulis, barangay tanod, barangay captain, lahat ng otoridad para maisaayos kaguluhan. Sa Davao ho, meron hong inisyatibo ang bawat isang mamamayan nila doon para gawing safe, gawing malinis yung kanilang mga lugar doon. Napakalayo ho. Hindi na ho kailangan. Yung kunyari nakakita sila ng hold-upper, nakahuli ho sila ng snatcher, wala na. Tapos na usapan. Hindi yun utos ni Duterte. Yun ang mga gusto ng mga tao doon. Gusto nilang maging peaceful ang kanilang mga lugar. O eto na, wag na. Sa mga susunod na video ko na lang ibibida sa inyo kung ano yung mga nabalitaan natin sa Davao. Marami ho tayong nakakwentuhan kasi pag nakipagkwentuhan ka dyan doon sa mga kaalyado ni PRRD, isa lang naman sasabihin yan eh. Mabait, magaling, mahusay na leader. Pero iba usapan pagka yung mga nasasakupan na niya, yung mga nakausap mo. Iba na ho yun mga kababayan. Kaya yun ho talaga pinuntirya natin. Siyempre, logi lang tayo doon. Di naman tayo kilala. Hindi naman tayo kilala tayo si PH Update eh. So, hindi naman tayo papakilala. Sabihin, sir, hindi niyo ba ako kilala? Hindi. Sino ka? Natural, di ako kilala. Ito mga kababayan. Ito. Pagdating pa lang, rockstar na rockstar tong si Charis, Charis, grabe naman yan, Naka-Land Cruiser si Charis. Alam niyo mga kababayan, nung bata tayo, pangarap natin yan. Yan talaga yung pangarap nating sasakyan, Land Cruiser. Kasi parang ang laki, ang gandang tignan. Diba, pangarap natin yan. Pero noong nakita na natin, ang gumagamit dyan sa brand na yan, mga walagyang politiko na magnanakaw, parang ayaw na natin. Parang pagka nakakita tayo ngayon ng Land Cruiser, hindi na tayo naaangasan, nagagandahan. Ang unang papasok sa utak natin, anak ng toka, malamang congressman yan. Hindi naman lahat. Maraming businessman ginagamit yang sasakyan na yan dahil nga naman maganda, talagang VIP na VIP ka, di ba? O matigas sa kalsada, malayo pa lang kita ka na, talagang magtatabi ka pag nakakita. Di ba? Ganun yung, pero ngayon pagka nakakita ako ng Land Cruiser, anak ng toka, malamang sa malamang, maleta laman nito sa loob. Ayan grabe. Paikutan nyo ng bulletproof yan. Nako, sa galit na sambay ng Pilipino sa inyo, mahirap na. Pero hindi ako nagnanasa o nananalangin na kung ano pa man ikakasakit ng mga magnanakaw na yan. Grabe naman yan. Naka-Land Cruiser si Kong. Ang daming bodyguard. Ano ka nagtako? Ano yan? Ano yan? Matanda? Pati ulo kailangan mong interview nyo. Tapos pakipatukan nyo na rin.
Oh, sino? Sino ang sino una sisibak kay Charis? Sibakin na yan! Isa-isa. Thank you. Thank you, Bakla, everyone. ay, sorry. Good afternoon. Mahina ang kalaban. Isa-isa lang. Thank you, everyone. Good Sorry. afternoon. First of all, I would just like to say I came here on a voluntary basis so I could Kung naman voluntary basis. Yan na nga po. Parang ano yan? Parang mahiya naman kayo, di ba? Talagang yan ang playbook ng mga siraulo. Mahiya naman kayo, oh. Ako, nagbulgar niyan. Ngayon, ang excuse nitong si Ogag, personal ako nagpunta dyan. Palakpakan ng mga siraulo. help the ICI with their investigation. Yan, ang tawag natin dyan, mahiya naman kayo playbook. Ay, ang ginagawa na yan ni Sandra, mahiya naman kayo playbook. I was not served a subpoena. I am not subject to any Mahiya naman kayo, investigation. playbook. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Now, I will not be taking questions Ano for naman now, but Anak ng tokwa, hindi ka pa lumayo sa karera mo bilang politiko, nabubulok ka na. Langya ka. Hindi ka pa tumanda sa pagiging politiko. Ang layo ng agwat namin ng edad ng bata na yan. Ang dami mo pang hindi naranasan sa buhay. Una sa lahat, maghirap. Hindi mo pa naranasan yun, Brad. Hindi mo pa naranasan yun. Pabulok ka na sa pagiging politiko. Hindi ka pa namayagpag. Wala ka pa sa tugatog ng profesyon ng pagiging politikong magnanakaw. Nabubulok ka na. Paano? Mga nakapaligid sa'yo, mga bangag. Balita ko, pati daw ikaw, di umano, nagpupulburon ka din. Ngayon, pagka nasobrahan ka, tumaas ang blood sugar mo. Pulburon, sugar yan Dinadala ka daw di umano sa helicopter doon sa St. Luke's, di umano. Totoo ba yun, Sandro? Pagka medyo na-overdose ka sa pulburon? Pagka tumataas ang blood sugar mo, ito kwento-kwento lang sa social media, nababasa-basa lang natin, di umano. Dinadala ka daw via chopper dyan sa St. Luke's, tapos doon ka daw pinapababa yung iyong sugar content sa katawan. Hinay-hinay ka, Charis, ha? By the way, meron kang kamukha. Si Bong Dasa, kamukha mo. PH! Ako na to, ala na, PH! Ayoko na! Babay na! you have my word that after my testimony and after the hearing, I will be facing the media. Teka lang, yan. Okay. Wala kaming pakialam sa word ng mga siraulo. Yung mga magnanakaw, wala kaming pakialam sa word nyo. Kami kung ano makita at marinig namin, yun ang babakbakan namin. O pakinggan nun natin. Tingnan nun natin kung gaano kagaling ang ICI. ICI. Oh, pasok. State your name, address, and other personal circumstances. My name is Ferdinand Alexander Araneta Marcos, address Ayan. 41 Nara Street, South Forbes. Uy! And Alam ko yung address na yan! Diyan daw di umano dinideliver ni Saldico. Yung mga mali-maletang pera. Di ba? Nara Forbes Park? Hindi ko alam kung yan yung exact address, pero yun naririnig natin Forbes Park, Nara Street. Anak ng tokwa. Yung street nyo, sintibay ng mukha nyo. Nara. I'm currently the first district representative of Ilocos Norte. Witness now is under oath and ready to testify, Your Honors. Last mo na yun, Brad. Yun na yung una, huli mong pagiging congressman dyan sa Ilocos. Balita ko, pati mga Ilocano, pinagmumura ka na doon sa mga falsifikadong flood control project ng mga diskaya dyan sa lugar mo. Galit na daw yung mga Ilocano sa inyo. Hoy! Witness may now put down their hand. Sir, the commission notes that you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. Nakakatawa yung ICI, no? Nagpapasworn sila. Di ba? Nagpapa-oath silang ganyan. Pero wala naman silang kapangyarihan. Kahit magsinungaling sa kanila, yung mga mag-oath, wala sila magagawa. Ano mga siraulo lang. Mag-oath ka. Oath, oath. Sabi ka, totoo, lahat ng totoo at pawang katotohanan lamang. Yes, Your Honor. Pag upo, di po ako nagnakaw. Bakit? Pagka magsinungaling ka, iko-contempt ka nila. Wala silang ganon. Perjury? Anong perjury? Ano ba yung... ano bang pinanghahawakan ng ICI na yan
para ika nga kasuhan ka ng perjury o kung ano pa man. Di ba? Wala nga atang minutes yan eh. Pagka naging closed door na yan, wala nang sulat-sulat ata. Kasi kung merong minutes yan, ba't di pa ilabas yung pinag-usapan nung panahon nitong si Martin Romualdez? Naku, nakaka 19 minutes na tayo. Wala pa tayo kay Manong Ted. Palakpak. Napasarap na naman, napasarap. And therefore, please Ito kasi si Charles, pag nakikita ko tong si Charles, maraming nanggigigil dyan ngayong mga panahon na to. Nakananto ka? Ha, Brad, ayusin mo buhay mo. Sinasabi ko sa iyo, sa bagay kahit anong ayos mo pa, kung bangag ka talaga sa pulburonic, walang mangyayari sa buhay mo. Buti pa, pagkatapos ng termino ng tatay mo, huwag kayong maalis ng Pilipinas, dyan lang kayo. Di namin kayo papatapon ulit sa Hawaii, dyan lang kayo. Please, huwag kayong aalis. Ha, dyan lang kayo. Sa bawat minuto at segundo, pagkatapos ng termino ng ama mong adik base sa kanyang kapatid, huwag kayong aalis. Kailangan namin kayo sa Pilipinas. Kayo ng inyong ina, ang inyong ama, at yung mga tito at lahat ng kasabwat at kasapakat nyo sa pagnanakaw na to. Mapamilitary o kung ano pa man, wala kaming pakialam. Sasalansanin namin kayo lahat. Mga walang nga kayo. Para dun sa mga nasa military na tumanggap ng pera, kaya hindi pumipiyok ngayong mga panahon na to kahit saan damukal ng kagaguhan dito sa bansa na to. Mga walang nga kayo din. Sasama namin kayo. Anong military? Bakit ayaw nyong maging presidente si Sara Duterte? Bakit? Pati kayo tatablahin niya, ganon? Sa mga taga-military, ang dami kong nabalitaan, mga walang nga kayo. Karamihan pala ng mga high-ranking nyo nakatanggap na. Kaya ayaw pumiyok, ayaw umalis sa administrasyon at ayaw nila kay Sara Duterte dahil pagka si Sara Duterte naging presidente, anak ng toko, sasalansanin niya pati AFP, PNP, lahat ng tumanggap ng pera dito kay Marcos Jr. Talagang may kaalalagyan kayo, mga walang nga kayo. Kaya pala ayaw nyong pumiyok ha. Kaya pala talagang alangan na alangan kayo na mapalitan tong si Marcos Jr. Kasi tumanggap na rin kayo. Please note that this hearing will be recorded both on audio and video. By proceeding, you understand that anything and everything that you say here can and could be used as evidence by this commission in the pursuit of its Ang tanong, suminghot ka na ba dyan ng pulburon? functions under executive order. Tandaan nyo yung mga nasa military na tumanggap ng pera dito sa administrasyon na to. Di ko linalahat. Yung mga nasa mabababang ranggo gusto na nilang maging presidente si BP Sara. Pero yung mga nasa taas na tumanggap ng pera, kung hindi ka tumanggap ng pera, huwag ka masaktan. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Ngayon kung ikaw galit na galit sa mga sinasabi ko, may kalalagyan ka sa susunod na administrasyon, anak ng toka, maglilingkod sa bayan, puprotekta ng saligang batas, puprotekta ng taong bayan. Anong ginawa mo? Kumuha ka ng pera galing sa Malacanang, si Raulo. Kaya pala hindi pumipiyok tong mga walang yang to. Kaya pala ayaw nilang bitawan si Marcos Jr. dahil natatakot sila pagka si Sara, pati sila masasalansan. Kaya gusto nila kung sino-sino na lang ilagay na bilang caretaker kung sakaling magkagulo, ayaw nila si Sara kasi alam nila may kalalagyan. Yan ho ang katotohanan. 94, which includes the use of the recording, transcript, affidavit, Hindi ko linalahat, maraming maayos dyan sa military. Mga low ranking talagang nagmamahal sa bayan yan. Believe ako sa profession na yan, sa totoo lang. Dahil yan ang pangarap natin nung bata tayo maging sundalo. Pangarap po talaga natin yan. Sa totoo lang, gusto natin magsundalo. Kaso hindi ko talaga ata para sa atin. Diba? Matanda na tayo, gusto pa natin pumasok bilang reservist. Pero nawala yung respeto natin noong nakita na ng mga nasa military na to na puro kagaguhan ng nangyayari sa administrasyon pero pinagkikibit-balikat lang nila. Ano yung pinaka-chip nilang statement? Anong statement nila? Na pinaka-chip pagka naririnig natin? Ano sabi nila? Nakikiisa kami sa sambayan ng Pilipino. Kinukundi na rin namin ang korupsyon. affidavits and document in this hearing as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes. Yes, sir, I do consent to the recording. Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? With regards to that, sir, I'd like to defer to my counsel. Nako, For the record, good counsel, can you please state your name and your position? My name is Attorney Michelle Vignacio, no counsel for Good counsel, may I
request, may I ask for the grounds of why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier to formally request for the Attorney! Sa bagay, maraming pera yan, attorney. Ha? Trabaho mo yan. Maala ka dyan. Pero ako, kung abogado ko, at meron akong prinsipyo paninindigan, hindi ko lalapitan yung mga siraulo na yan kahit gaano pa karami pera ng mga yan. Pabubuhay naman ho siguro tayo kahit magnotaryo tayo, pero yung pagtanggol ko yung mga... Hindi ko sinasabing guilty na. Pag nasangkot ka sa iskandalo na to, ang dami mong pinatay na tao, sa totoo lang. Ngayon, pagtatanggol mo yan, maras pa ho yan doon sa war on drugs si Tatay Digong. Hindi na ho siguro muna natin papasadahan yung kay Manong Ted Filon kasi medyo maglalabas pa tayo ng konti na sama ng loob dito sa mga walang yung kaganapan sa bansa natin. an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. Yan nga ho mga kababayan, mahiya naman kayo playbook. Akong nagbulgar, urur, anong ako nagbulgar? 2014 pa lang, anong sabi mo, 5,500 flood control, doon pa lang inaudit ka na ng sambayan ng Pilipino. 2025, mahiya naman kayo. The whole year from 2024 to 2025, anong mga excuse mo? Na-overwhelm. Ano pa? Ano bang excuse mo? Tinamaan ng barko yung flood control. Climate change. This is the new normal. Uror. Ngayon, ang anak mo, kesyo nag-volunteer na sa ICI para makapagpakita ng good faith. Parang ganyan din. Para ganyan din yung ginawa ni Marcos Jr. Mahiya naman kayo. Ito namang anak niyang uror, nagpunta sa ICI, di naman pinapatawag. Para saan? Para masabi niya, nakita niya naman, nag-volunteer na ako. Talagang malinis ang konsyensya ko. Ganyan ako kagaling. Di ba? Ganun lang naman yun. Ano sabi nitong si Marcos Jr.? Kita niyo naman, akong nagbulgar niyan. Akong nagpa-imbestiga niyan. Nagbuo ako ng ICI na nagtatanggalan, nag-aalisan dahil puro kabangagan ng administrasyon ko. Di ba? Pero wag ko kayo mag-alala. Ika nga in due time. Yan. In due time. In due time. Mga walang yan. Makukulong din lahat ng mga magnanakaw na yan. Hindi tayo nagnanasa ng kung ano pa mang sakit, kamatayan o hindi magandang bagay. Pagbayaran nila yung kasalanan nila sa kulungan. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Sir, do you consent to distribute copies of your sworn affidavits and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? Yes, sir, I consent. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. Do you consent that the Commission may share this letter request to the public and other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. Thank you. Pagkaupo niya niyan, papatayin na nila yung... Pagkaupo niya, papatayin na nila yung yung video. Executive na with consultation with the commission. Anong tatanong nitong si itong dating Associate Justice? Kumusta na daddy mo? Kumusta gamitan sa Malacanang? Kumusta almusal niya? Nakakakain ba siya ng maayos? Nakakasinghot ba siya ng maayos? Yun lang naman tatanong dyan Kaya nag-executive session sila. Pag sarado ng pinto, anong inalmusal mo anak? Kumusta mami mo? Presyo ng sibuyas parang paldo na naman siya. Yung asukal mahal na naman. Kumusta? Yan lang ang gagawin nila dyan. Magkukumustahan lang. Ano pa ba? Yung bigas. Talagang ika nga mering-meri ang Christmas ng nanay mo. Yung tito mong si Martin Araneta. Di ba? Yung mga pangalan nakakaladkad Ang ganda ng Pasko nila ngayon. Kumusta sila? Padala nyo naman kami ng pampasko dito. Palakwakan! Anong sabi ko? We grant your request, so we will adjourn the session. Para naman merong choice itong si Andres. Andres, wala kang choice. Pagka sinabi niyong executive session, yun ang gagawin mo.
Kahit anak ng tokwa, makakapalag ka ba? May contempt power ka ba? Ang issue natin dyan sa buwisit na executive session na yan, okay lang kung may naumpisahan, nagkatanungan. Ngayon, kasi wala na hong sensitibong impormasyon dito. Ika nga, yung mga sensitibo na ilabas na sa publiko. Ang tawag dyan, pagmamaniobra na lang. Ano pa bang mas lalala? Committee on Appropriation Chairperson. Di ba? Mga kontraktor, mga dating USEC, dating district engineer, sinasabi nila, dinideliveran nila ng pera, yan si Trigib Olivar, yan si Adrian Bersame. Wala na. Ano pang sasabihin ng Charisin to? Wala kaming kasalanan? Nako. And go into executive session. Ay, nako. Thank you, Your Naman. Honor. Linoroko ho tayo. Ay, yun na pala. Wala na. Sorry. You know, please stand by. Stand by kayo dyan. Ako, dito ako kay Manong Ted Pailon. Tutuloy na ho natin to. Ika nga. Ayaw na ho natin pasadaan ulit ito mamaya. Manong Ted, ito. Bakbakan mo na. Muna, yung sa ICI, mamaya tayo kakausap ng ilang pong mga magsasabi po sa atin ano ho ba ang implikasyon nito ngayon sa mga usapin po that the ICI is dead. May mga ganun po sinasabi, di po ba? Pero, well, we saw this coming. Ito pong resignation ni Secretary Babe Singson. Wala pa siyang as in pagharap sa media at sinasabi ang kanyang dahilan. Pero ako po naman ngayon pala nag-iisip na hindi po naman yan magdadagdag siguro po ng pait, no, ng hapdi sa problema ho ngayon ng Malacanang. Itong kanilang problema ngayon to survive ang kanilang po remaining 2 years. 2 taon. Opo, ng panunungkulan. But definitely po mga kapatid. Oo. Alam na po natin siguro, nararamdaman na po natin dito ang totoong dahilan dito. At salamat nga din po dahil sa, kumbaga, aalis siya ng ICI with his integrity and image intact. Yo. Hindi ba? Kung meron man, ako hindi ko personal na kilala yan, pero marami hong nagbabouch, ika nga, sa credibility, husay, integrity nitong si Babe Singson. Ayan, si Atty. Vic Rodriguez, napanood nyo yung uling video natin, talagang sinasabi nila yung mama na yan, maprinsipyo, maintegridad yan, mahusay yan. Naging DPWH secretary, napakagaling na tao niyan, di ba? Kaya yung pag-alis niya na yan, kung talagang totoo man yun, hindi natin personal na kilala, palakpakan. Dahil kung ano yung dala niya na pumasok, yung ika nga, kaya ka nga nandyan, pinili ka para mapagtanggol mo ang administrasyon nitong si Bangag. Kung ano yung dala-dala mong credibility, yung iyong ika nga, pagtingin na sa'yo na sambay ng Pilipino, ngayong aalis ka, karga-karga mo pa rin yun. Wala kang iniwan dahil hindi ka nagpakaaso dito kay Marcos Jr. Kagaya nitong si Andres, pangalan nung chairman nila dyan sa ICI. Diba? Kasi mahirap yung mahirap yung galing ka sa pribadong sektor, ganda ng buhay mo, nananahimik ka, and ikaw pumayag para sa bayan, and then pagkatapos ang nangyari, nagkaroon pa ng, ng mancha. Oo, ang iyong pinangalagaan na integridad. So, Secretary Babes, maligayang bati po sa inyo, sa inyong desisyon po na ito. Ikaw, ano ba ang naiisip mo nung unang mabalitaan mo na confirmed na nag-resign na nga si Sec Babes? Hindi ako nagulat kasi among the commissioners itong Independent Infrastructure for Commission, para sa akin lang ito, sariling opinion ko, siya yung may Infrastructure for Commission? Independent nagkalambur-rambur. Commission for Infrastructure or ICI. Para lang sa akin ito, kasi yung iba pwedeng hindi ganun ang tingin nila. For me, siya yung may yung kredibilidad pagdating sa mga commissioners, hindi natin matatawaran yan. In fairness, hindi natin kilala yan, pero lahat ng naririnig natin yan ang sinasabi. Siguro meron ho talagang bitaw itong si former DPWH Babes Romualdez. Kung ano pa man at ano yan, palakpakan ho natin. Ay, mali yan. Yan. So para sa kanila, sa kanilang tatlo, para sa akin, na nandun siya, medyo aasa ako na magiging patas yung magiging investigasyon. Pero ngayon, nawala na siya. Nung nandun nga siya, nag-iisip na tayo na wala ng fairness, na meron ng mga itinatago.
What more pa ngayon na wala na itong si dating DPWH Secretary Babes Singson. Di naman natin sinasabi na yung mga naiwan doon ay hindi patas o hindi aayusin yung kanilang pag-iimbestiga. Pero hindi ito ang unang beses na may nag-resign. Naalala niyo po ba? Si Mayor Benji Magalong. Hindi po ba nag-resign din siya? Pero nagkaroon ng problema noon sa kanya sa Malacanang. Dahil naalala niyo yung sinabi niya na I struck a nerve. So napapaisip tuloy ako ngayon. Talaga bang stress at yung edad ang dahilan kung bakit nag-resign itong si Babe Singson katulad ng sinasabi ng ICI? O naman baka kapareho ng punto ni Benji Magalong. Baka naman meron siyang mga malalaking isda na gustong maisama sa mga makakasuhan na deimbestigahan. Pero may pumipigil. Wow. O di parang lalabas na naman ngayon para sa iba na talagang itong ICI extension lang ng opisina ng Pangulong Marcos Jr. Yun naman po ay sa aking opinion lamang. At ito ay hindi maganda for the image of the President because they kept on saying na ang ICI ay independent. Ngayon, ang tanong, malaking tanong, sinong ipapalit niya? Crucial yun ha. Kasi kapag naglagay ka dyan ng hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan, tapos ka. Kasi ngayon pa lang meron ng malaking tanong dun sa independent ba talaga sila? Ano bang ginagawa nila na hindi na ginagawa ng ombudsman ngayon? Para saan ba kayo dyan, ICI? Puro lang kayo referral. Kahapon, may mga referrals na naman sila. Sige po, At yan po naman po sabi nga, ginagalang natin ang lahat ng mga opinyon tungkol po dito sa ICI na ito. Ang ating lamang po sa ngayon, mga kapatid, ay ang pagiging matalino sa mga balitang ito at kayo-kayo na ho mismo din ay mag-isip, no? So, bago natin to iwan tong ICI na ito, mabilis lang po mga kapatid. Sa sinasabi po ni Chacha na may referral ho na naman sila kahapon. Kasi nga may something talaga dito sa ICI na ito. Pansinin po ninyo ito ho naman maaari nyo hong i-research na mabilis at madali. Kahapon, nagrekomenda sila ng kaso plunder, di ba? Tama, laban kay former Senator Bong Revilla. Fine. Pero ano basis nila? Ano ang hawak nilang ebidensya? Opo, ang sabi nga po sa kampo ni Bong Revilla, hindi nyo kami inimbitahan Gusto namin humarap dyan Tama? Yes. Ngayon, sa laman ng balita, kasi hindi pa available mismo yung referral mo, yung kaakibat nitong dokumento, sa affidavit na naman ni Roberto Bernardo. Doon ang pinanggagalingan. So kung doon ka nagbabase, ilan doon? Okay? Ang mga idinadawit Parang alam na natin kung saan na naman tatakbo dyan. Papunta naman kay Trajeb Olivar at dito kay Adrian Bersame. Bernardo na meron siyang personal knowledge. Hindi ba? So bakit si Revilla lang? Bakit yung iba hindi? Di po ba kung ang pagbabasihan mo ay the same document and the same statement delivered in the Senate Blue Ribbon Committee? So, there's something na para bagang lumalabas dito na parang clearinghouse kayo. Diba para kayong nilikha, hindi talaga para mag-imbestiga ng malaliman, kung hindi, to influence the narrative. To be able to feed the public ng manakanakang impormasyon na may ginagawa ang gobyernong Marcos na iniimbestigahan daw ang mga sangkot dito. And eventually, ang tunay na mag-iimbestiga, ombudsman pa rin, pero pang-usapan sa balita, yung referral ng ICI. So kumbaga, may sinisino, may pinipili. Hindi po ba? Think about it. Think about it. Matindi yan. Ayun na nga mga kababayan. Aabangan ko yan. Yang think about it na yan itong si Manong Ted Pailon as always. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Medyo nakapaglabas tayo ng init natin dito sa napakalabo kasi talaga na hindi wala akong kainatnan yang na yan ICI na yan kahit na kung sakali
kung sakali ito kung sakaling matupad yung independent, ito kasi si Marcos Jr. bida-bida, meron na ngang commission on yung anti-corruption commission nung panahon na nagdang administrasyon. Di natin malaman bakit tinanggal yun. Nananahimik yun pagpasok niya, tinanggal kagad. Yun, nangurakot lahat. Di ba? Anti-corruption commission nata ho yun, kung di tayo nagkakamali. Anti-corruption commission. Tinanggal binuwag ho ito Tinanggal ho mga kababayan. Ngayon, noong nagka-hendot-hendot ang administrasyon niya, gumawa siya sarili niya. Independent Infrastructure o ICI, kung ano man yung kabalbalan na yan. Ngayon, wala akong nangyayari dyan sa pag-iimbestiga ng ICI. Kaya kung tama yung sinabi ni Atty. Vic Rodriguez, kung meron pang gustong sumunod dito kay Babes Singson, mag-resign na rin ho kayo. And now we are all thinking something There's fishy. something. Yeah. Okay, anyway, kaya nga po salamat po at wala na po si Babe Singson dyan. Kaya medyo sa akin lang, mas malaya akong masasabi gusto kong sabihin. Kasi nga, yung una, dahil po kay Sec Babes, talaga naman nangingimi ka pa kasi nandidiyan siya. At inaasahan nga natin na siya ang magiging, fiscalizer. Kumbaga, Ika nga, tagalatigo masasabing talaga ng katotohanan. Anyway, eto po muna Sige, sa lahat po ng mga nagpapagal ngayon, sa mga Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.